Isang mabilis na kotse ang umaandar at may dalawang lalaking sakay ng sasakyan. Nagmamadali sila dahil ayaw nilang malate. Ang dalawang lalaki ay nagtatalo dahil sila ay malate na. Pinaandar ni Mike ang kotse ng sobrang bilis at lumiko. Ang sakay ni Mike na lalaki ay nasusuka na dahil sa bilis ng pagtakbo sa sakyan at pinapahinto niya ito, at si Mike ay lumiko ng napakabilis at biglang huminto at sinabi ni Mike sa sakay nitong si Marcus na bilisan niya magbihis dahil sila ay nagmamadali. Si Marcus ay bumaba ng sasakyan at pumunta sa isang store at kumuha ng mga pagkain at siya ay kumain nang may nakita siyang hotdog at minamadali niya ang tindero na bigyan siya ng mabilis dahil siya ay nagmamadali, may biglang tumutok sa kanya ng baril at biglang dumating si Mike at si Marcus ay nag-explain kay Mike kung bakit siya matagal. Sinabi ni Mike sa lalaking may hawak ng baril na "Sir, you gonna need down you to lower your weapon," at nagalit ang lalaki at sumigaw ito at nagmura. At tinutok ng lalaki ang baril kay Marcus at sinabi ni Mike na kailangan na nilang umalis at biglang hinawakan ni Marcus ang baril ng lalaki. At napasigaw ang lalaki sa sakit at tinutukan ni Mike at Marcus ng baril ang lalaki at sinabi ni Mike na pumunta na sa kotse si Marcus at sinabi ni Marcus sa tindero ng store na call 911. Nakarating si Mike sa kanyang kasal at ang babae ay masaya. Ang babae ay nagsasabi ng kanyang vow kay Mike at si Mike ay masaya at sinabi ng father na "You may kiss your bride," at lahat ng tao ay nagpalakpakan. Binati si Mike ng congratulations ng kanyang mga kaibigan. Si Marcus naman ay nasa stage at umiiyak nang magbigay ng message kay Mike dahil ito ay kasal na. Lumapit si Marcus ang babaeng naka-red-dress at pinagsalita niya ito tungkol kay Mike at lahat sila ay nagtatawanan. Umakyat si Marcus sa stage at nagdos ng base ng alak para sa bagong kasal na si Mike at ang asawa nitong si Christine at nagsitayuan ang mga tao at sinabi nilang lahat ay key for life. Nagsimula na ang kasiyahan sa kasal at may malakas na music si Marcus ay nasa gitna ng maraming tao at nagsasayaw habang siya ay nakaramdam ng hilo at bigla siyang natumba. Madaling-madali na't natataranta ang mga tao nang lapitan si Marcus at siya ay dinala sa hospital at sinusubukan siyang gisingin. Si Marcus ay nagkaroon ng weird na panaginip na nasa madilim siyang mundo at may isang lalaki at yumakap ito sa kanya. At nagising na siya sa hospital at tinaggal ang mga nakakabit sa kanya at tumayo ito at baglakad palabas sa hospital at nagising si Mike na nagbabantay sa kanya at hinabol ito pababa ng hospital at pumunta si Mike sa rooftop at nakita niya si Marcus na nasa taas at pinuntahan niya ito at kinausap at nagtanong si Marcus kung anong petsa na at sinabi ni Mike na ngayon ay Tuesday at nakatayo din si Mike habang nakataas ang kamay nito at may biglang dumating na nurse at tinawag si Marcus at sinabi ni Mike na siya na ang bahala dito. Biglang sumigaw si Marcus at tinaas ang damit habang si Mike ay pinapakalma siya at ito ay pinapababa at niyakap niya si Marcus. Sinabi ni Marcus kay Mike na may paparating na storm at panganib na susubukin ang kanilang lakas at tapang. May mga mayamang lalaki ang nag-uusap tungkol sa isang misyon ng biglang binaril ng bodyguard ang isa pang bodyguard at napasigaw ang babae at ito ay natakot at pinagbantaan ng isang lalaki ang isa pang lalaki upang i-access ang isang account. Nang biglang binaril niya ang lalaki at ang bodyguard, kasama na din ang babae. Kinabukasan si Marcus at Mike ay nasa kotse at si Marcus naman ay kausap ang kanyang asawa ng masaya at nag-usap sila Marcus at Mike na sila ay isang soulmate. Sila Marcus at Mike ay nakarating na sa pamilya ni Mike at masayang binuksan ni Mike ang pinto at sinalubong ang kanyang asawa at pamilya at si Marcus ay nakipaghalikan sa kanyang asawa at si Mike ay tumatawa kasama ng isang babae dahil kanilang kiss. Habang si Marcus ay naghahanap ng pagkain, kinuwento ni Mike ang nangyari kay Marcus sa hospital na siya ay nasa rooftop at nagalit si Marcus kay Mike dahil kinain niya ang snack ni Marcus at pinagalitan niya ito. Kinuha ni Marcus ang kanyang cellphone at tinignan ang key, at si Teresa pala ang kumuha nito, at sinabi ni Teresa sa kanya na sabi ng doktor ay bawal ang mga snack na ito sa kanya. Si Teresa at Marcus ay nag-uusap, inalok na lang ni Teresa Marcus salad, habang si Mike ay nagpaalam ng aalis nang biglang pigilan ito ni Marcus at sinabi niya na bilhan siya ng snacks. Habang natutulog si Mike at si Christine ay nanaginip si Mike tungkol sa isang pagpatay sa isang lalaki, at tungkol sa kanyang anak, bigla siyang nagising at tumingin sa asawa. Kinaumagahan habang nag-exercise si Mike napanood niya ang balita na patay na ang lalaking mayaman na binaril. Nagmamadali si Mike na pumunta sa office at nagalit sa isang babae tungkol sa balita na napanood nito.
Si Howard na namatay na mayamang lalaki ang kanilang pinag-uusapan na malakas ang evidence nito. Biglang dumating ang anak ng Howard na si Judy at gustong magsampa ng kaso sa kanila dahil sa maling bintang sa kanyang tatay. Umalis si Mike at si Marcus at pumunta sa isang kulungan. At nanghingi sila ng tulong sa isang lalaki na nakakulong at nagtanong si Mike tungkol sa kaso ni Howard at sabi ng lalaki na kailangan nilang mag-ingat dahil delikado ang lalaking kakalabanin nila at sinabi niya din na kilala ng nanay niya ang lalaking ito. Ang mga kalaban ay inises ang account ni Amy Howard. Ngunit ito ay nag-failed dahil sa isang cellphone at ito ay cellphone ni Mike. Habang sila ay nasa kotse kasama si Marcus ito ay nag-red alarm at may nag-message sa kanila ng isang video at sila ay huminto at pinanood ang video ni Amy Howard at sinabi sa kanila na, "Just don't trust anybody." Nagkatinginan sina Marcus at Mike at biglang napatanong si Mike at sinabing, "What is the battle coke of Jand?" Kinabukasan ay pumunta sa kalsada sina Marcus at Mike at si Marcus ay tumatawid ng nakatalikod habang nasakay ay sinabi niyang "TA cannot die." At hinabol siya ni Mike at nagalit ito dahil sa kanyang shits na ginagawa naglabas si Mike ng baril at tinutok ito kay Marcus at pinagalitan. Pumunta sila sa isang party at si Marcus ay nakakiya ng candy at ito ay natakam. May nakausap silang lalaki at nagtanong sila tungkol kay Ian Howard at sinabi ng lalaki na prinoprotekahan niya lang ang information na nalalaman niya. Nang biglang may nagbaril sa lalaki at lahat ng tao ay nataranta at sina Marcus at Mike ay bumunot ng baril at nakipagbarilan. At sila ay nakalabas ng party dahil hinahabol nila ang mga kalaban, ngunit si Marcus ay nakasakay sa isang kotse sa mahabang kalsada at si Mike naman ay biglang nahilo at natumba. May mabilis na sasakyan upang banggain si Mike, ngunit sumigaw si Marcus at agad namang nakaiwas si Mike sa kotse at ang mga kalaban ay agad na umalis. Si Mike ay nagpa-check up agad at dumating si Rita at kinuwento nila ang lahat ng nangyari na may mga lalaki na dumating at pinagbabaril ang mga tao. Sinabi ni Mike na gusto nilang makahanap ng evidence tungkol kay Mi Howard. Biglang dumating ang pulis at sinabi nito na walang nakuha sa footage, at ang isang pulis na babae ay may hawak na cellphone at may nakita tinawag niya sina Mike at ang mga pulis. At may nakita ang babae sa cellphone na isang code at agad nila itong nascan at lumabas ang video ni Mi Howard. Sinabi niya sa video na kailangan nilang makuha ang mga files ni Mi Howard at ipagpatuloy ang nasimulan nito dahil sina Mike at Marcus na lang ang pag-asa niya dahil patay na siya. Ang lalaking nasa bilangguan ay nag-exercise ng bigla siyang atakehin ng mga lalaki at siya ay binugbog ngunit siya ay nakalaban at nasaksak niya ang lalaki. Dumating ang mga pulis para awatin sila. Si Mike ay pumunta sa office upang mag-report tungkol sa kaso ni Amy Howard. At sinabi ng mga katrabaho niya na pinagkakatiwalaan nila si Mike at si Mike ay umalis na ng office at pumunta sa isang helicopter. Sumakay sila ni Marcus kasama ang lalaking nasa bilangguan at habang nasa helicopter sila ay biglang tumayo si Marcus may napansin siyang kakaiba at tumingin siya sa bintana. Habang nagsasalita ang piloto bigla itong sinaksak sa liig at namatay. At ang mga kalaban naman ay sinipa ang pinto at natumba si Marcus at biglang pinagbabaril ng isang lalaki ang mga pulis at nagulat naman si Mike at nakipaglaban ito sa mga armadong lalaki. Sinusubukan ni Mike na agawin ang baril at nang biglang nabaril ang piloto at nag-alarm ang helicopter at lumipad palabas ang ibang mga kalaban at nagkagulo na sa loob ng helicopter muntikan nang mahulog ang kulungan ng lalaki. Buti na hawakan ni Mike at Marcus ang tali nito, ngunit nahihirapan sila hawakan dahil sa lakas ng hangin at ang helicopter ay umiikot pababa at nang muntikan nang maputol ang tali ay nailabas nila ang lalaking nasa kulungan at dali-dali silang pumunta sa harap ng helicopter upang makontrol ang helicopter at lumapag ang eroplano sa isang lawa at 3 silang nakaligtas dito sila ay basang-basa at pagod. Gusto ng lalaki na maghiwalay-hiwalay sila at sinabi ni Mike na, "We're staying up together." At nagalit ang lalaki at sinakal si Mike at inawat sila ni Marcos. Sinabi ni Mike na kailangan nilang makabalik sa Miami at nag-walkout ang lalaki. Naglakad silang 3 sa isang kagubatan. Kinagabihan pumunta ang mga pulis sa pinaglapagan ng helicopter nila Mike at nag-imbestiga kung nasaan sila Mike, Marcus at ang lalaki. Si Rita at Judy ay nag-aaway dahil sa misyon, at ang nangyari ay nakarating na sa baita sa buong mundo at sila Mike at Marcus at ang lalaki ay wanted at may bayad kung sino man sa kanila ang makakakita sa mga ito. Kinagabihan sila ay nasa gubat pa din at nagpaapoy sila upang mainitan. Sila ay nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay at biglang umalis si Armando dahil ito nagalit sa sinabi ni Marcus.
Kinaumagahan may nakita silang campsite at si Armando ay dali-daling pumunta dito pero sila ay nagbiingat sina Mike at Marcus naman ay nagpalit ng damit habang sila ay nagpapalit ng damit. May isang lalaking dumating at tinutukan sila ng baril at sumigaw, at may isa pang lalaking dumating ng maihawak na isa pang baril at ininsulto sina Mike at Marcus dahil sinuot nila ang mga damit at dahil sila ay maitim at sila ay kumanta dahil. Nagtanong ang mga lalaki kung ano ang favorite nitong kanta ng Reba, si Armando naman ay sumakay sa isang sasakyan at sinusubukan niya itong ayusin. Tinutukan ng baril sina Marcus at Mike nang biglang naayos ni Armando ang kotse at pinaandar niya ito patungo sa direksyon ni na Mike at Marcus at sila ay dali-daling sumakay at umalis. Habang nagmamaneho si Armando tinanong niya si Mike kung talagang minahal niya ang nanay niya na dating asawa ni Mike, at ang sagot naman ni Mike ay he definitely love her. At sila ay nausap tungkol kay Mike at sinasabihan ni Marcos si Armando nang biglang tumirik ang sasakyan at pumunta silang tatlo sa isang bar at may kinausap na babae at sinabi ni Mike na kailangan nila ng tulong at biglang may favor ang babae at di. Pumayag si Mike at bigla itong nagalit at tinutukan sila ng baril ng babae at ng mga iba pang babae at lalaki, at sila ay pinalabas at habang sila ay naglalakad pinagbababaril ng mga lalaking nakakotse ang mga iba pang lalaki at sina Mike ay nagtago at sumakay sila sa kotse. At may isang matabang lalaki ang pinagbabaril ang sasakyan nang biglang paandaron ito ni Mike at nasagasaan ang matabang lalaki at may lalaking naghagis ng apoy mula sa rooftop at sila ay dali-daling umalis sina Mike at Armando dahil ang kotse ay apoy, ngunit si Marcos ay naiwan sa kotse at sina Mike ay Armando ay tumakbo papalayo, dumating ang mga pulis ngunit wala na silang naabutan. Kinaumagahan kumakatok si Marcos sa isang bahay at sila ay pinapasok ng isang lalaki at bumaba si Kelly at nagulat na andon sina Marcos at Mike at biglang pumasok si Armando at timutukan siya ng baril ni Kelly. Pinakalma ni Mike si Kelly at sinabi ni Kelly na dapat hindi siya andito. Kinausap ng lalaki si Kelly habang nakain si Marcos, pumayag na si Kelly na magstay sila. Tinulungan sila ni Dorn na makita ang pamilya ni Marcos sa Kiki, at nakita ni Marcos na nag-aalala ang kanya asawa. Sila ay nagpatuloy sa trabaho na makita ang lalaki na mastermind ng lahat nang may makita si Armando na isang picture, at sinabi niya na ito ang hinahanap nila at ito ay si James, at nag-search sila tungkol sa lalaking ito. Tinawagan ni Mike si Rita at sinabi niya na may evidence na sila na inosente si A. Howard at may na sila proof sa pagkamatay nito. Ang mga kalaban naman nila na si James at mga tauhan nito ay naghahanda na sa pag-atake sa pamilya ni Mike at dali-daling tinawagan ni Mike si Christine at ganun din si sa pamilya ni Marcos at inutusan niya ang anak nito na kumuha ng baril at kalabanin ang mga lalaking pumasok sa bahay nila at pinapanood ito nila Marcos sa TV at napagtagumpayan ng lalaki na matalo ang mga kalaban. Tinawagan naman ni Mike ang kanyang asawa at minamadali itong umalis sa bahay, ngunit naabutan ito ng mga lalaki, at si Christine ay takot na takot kasama niya si Callie at sila ay hinostage ni James, at kinausap ni James si Mike sa phone at binantaan niya itong papatayin ang kanyang asawa, pag hindi niya binigay ang kanyang anak na si Armando at ang mga evidence, at si Mike ang galit na galit at sinabi ni Armando na pupunta siya at di pumayag si Mike. Alam nila Mike na alam ni James ang kanilang mga plano at alam nila na ito ang asawa ni Rita. May tumawag kay Rita at sinabi niya sa asawa niya na may pupuntahan ito at gustong sumama ng asawa niya at habang nasa elevator sila may katext ang asawa niya at kinuha ni Rita ang phone, ngunit pinipilit kunin ng lalaki na galit ito at sumigaw at tinula si Rita at binugbog bumunot ng baril si Rita at sinaka siya ng asawa niya. Biglang tumigil ang elevator at dumating ang kaibigan niyang pulis at inaresto ang asawa niya. Habang sina Marcos at Mike naman ay naghihintay sa labas kasama si Armando, niyakap ni Mike si Rita at nagplano na sila tungkol sa misyon nilang makuha ang asawa niyang si Christine at si Callie. Kinausap naman ni Rita ang kanyang asawa tungkol sa kasabwat niyang si James at sa mga drugs na pinapasok sa bansa, pero nagalit si Rita sa asawa niya at tinakpan niya ito ng blindfold. Gumamit sina Mike ng peking voice ng asawa ni Rita upang makausap si James at makipagkita sa kanya. Kinausap ni Christine si James kung ano nangyari sa kanyang kamao at sinabi nito na pinahirapan siya at gusto niyang patayin si Mike sa harap nito. Sina Mike at ang kanyang grupo ay nagplaplano na kung paano nila kikitain si James. Sila ay nasa plane, sama ang asawa ni Rita na nagtraidor sa kanya. Nakipagkita na si James sa lalaki at sina Mike at Marcus ay nasa plane at dapat babaril na si Mike kay James,
ngunit di ko niya, kaya dahil hawak niya ang asawa nito. Ang buhaya ay nagalaw na sa tubig at narinig ito ng mga kasamahan ni James at pinagbabaril ni Armando ang lalaki. Sila ay nataranta at nagmamadali at nagbabarilan na sila. Sabog ang pulis at bumaba na sila. Mike ay Marcos sa plane. Nahihilo na naman si Mike at naalala ang kanyang asawa at si E. Howard at bigla siyang sinampal ni Marcos at sinabing mag-focus ito at sinabihan siyang bad boy at sila ay sumugod sa mga kalaban. Sumugod na silang tatlo sa loob kung nasaan si James at ang kanyang mga tauhan at dumating na ang mga iba pang pulis. Nagpatuloy ang barilan dahil makakaalis na si James, kasama ang pamilya ni Mike na hawak nito. Hinawakan ni James si Christine na maihawak na bomba at sina Mike at Marcos naman ay tinututukan siya ng baril nang biglang pinasabog ito ni James at tumalsik sina Mike at Marcos at nabasag ang salamin na pahiga sila sa lupa. Habang si Rita ay pinasabog ang plane dahil andon ang asawa niya na tumatakas. Hawak pa din ni James si Christine at natataranta at napapamura na ito. Tumalon si Mike sa aquarium ng isang malaking buhaya at muntik na ito masira nang biglang tumalon si Marcos at tuluyan na itong nasira. Nahulog si Marcos habang si Mike ay nakahawak sa bakal at ang malaking buhaya ay papalapit at kinausap ni Marcos ay buhaya nang bigla siya nitong inatake at tumalon pababa si Mike at tinusok ang buhaya ay niligtas niya si Marcos. Si Armando naman ay nakuha si Kali ay nakipaglaban sa mga lalaki at siya ay nasaksak, ngunit nakabangok pa din ay sinaksak ang mga lalaki. Aalis na sana si Kali Pio, binalikan niya si Armando at inalalayan niya itong maglakad. Habang si James naman ay naglalakad sa gubat kasama ang asawa ni Mike na si Christine, nasa gubat na din si Mike at hinahanap niya ito. Ang asawa naman ni Rita ay nakaligtas sa helicopter at nang papalapit ang pulis binaril niya si Ron at natumba ito. Si Rita naman ay itinulak ang asawa niya sa may malaking buhaya at kinain ito. Dumating ang ibang mga pulis sa lugar, si Kali naman ay nagpasalamat kay Armando sa pagligtas nito sa kanya. Si Marcos ay naglakad sa gubat at napahinto ito nang tutukan siya ng baril ni James. May biglang sumipol at nakita ni Mike ang kanyang asawa at si Marcos na bihag ni James. At nagtutukan sila ng baril at sinabi ni James na isa sa kanila ay maaaring mamatay at kailangan mamili ni Mike. Biglang binaril ni Mike si Marcos at pinagbabaril niya ng maraming beses si James at tinamaan din siya sa ulo na tumba ito sa dagat ng duguan. Si Marcos naman ay nasaktan at si Mike ay niyakap ang kanyang asawa na si Christine. Tinawagan ni Mike si Armando, ngunit dumating si Judy na nanay ni Kali at binaril si Armando. Ngunit tumama ito sa puno at sinabi ni Kali na wag niyang barilin si Armando. Pero sinabi ni Judy na lumayo ka sa kanya dahil siya ay isang delikadong tao at dumating si Mike. Nagpaliwanag si Kali na niligtas ni Armando si Kali at binaba ni Judy ang kanyang baril at niyakap si Kali na naiiyak at nang biglang may nagsalita sa walkie-talkie hinahanap si Judy at sinabi ni Judy na umalis na si Armando. At Mike bagon pa magbago isip niya. Sumakay ng bangka si Armando at umalis na ng tuluyan. Habang nagkakagulo ang mga pulis dahil nabaril si Ron at Marcos, si Mike naman ay nakikipaghalikan sa kanyang asawa. Ang nangyari ay nabalita na sa mga dihi tungkol sa misyon at kay James na namatay. Sina Mike at Marcos ay nagkaroon ng bonding kasama ang kanilang mga pamilya at may dumating na lalaki na gusto magpaluto ng chicken ay sila ay nagtawanan at pinaubayan na nila ang grills sa lalaki at sina Mike Marcos ay umalis na. Dito na nagtatapos ang kwento, mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mag-notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.